no? Mensahe ni Sara Marcos, imbestigan ninyo pati ang 2 trillion flood control, hindi confidential fund. Sige, ito nga. Oh, sige. Maganda to. Oh, nagrereklamo si Sara dito. Pati daw yung 2 trillion na flood control scam. Wag lang daw confidential fund, mga kakabsat. Diyos ko Lord. Wala pang official na statement or sagot si Vice President Sara Duterte sa mga revelations and disclosures and expose kahapon which sa hearing ng Justice Committee. And those issues are very damaging. In fact, we will discuss later yung epekto nito sa kanya and whether she can still recover from it. Kasi pati yung mga DDS nagdadalawang isip na at nagsisisi na yung ilan na binoto nila si Sara Duterte sa tingin nila na very credible yung sa AMLAC. Kay Madriaga, pwede pa nila tirahin si Madriaga, pero yung AMLAC, nakita naman natin yung mga opisyalis ng AMLAC na hindi naman yung tipo na mga politiko na kwan pa nga, medyo yun lang, mga mathematician lang talaga, mga finance, mga number crunchers lang talaga, pwede natin sabihin. At wala nga sila conclusion ginagawa eh. Wala nga sila sinasabi na may irregularidad dito. Basta sinasabi lang nila, 6.77 trillion pesos dumaan sa various bank accounts ni Sara Duterte. Yan sa bangko pa lang sa Pilipinas. What about yung mga bangko sa abroad? Sa Luxembourg? Yan, magandang lugar yan, maliit na lugar lang yan. Pero paborito yan ng mga diktador at mga magnanakaw sa buong at mga executives rin who want a tax haven, diyan sa Luxembourg at diyan rin sa sa Nice, France. Pwede rin diyan gawin tax haven sa sa Cayman Islands, sa Switzerland. So, for sure, meron sila rin mga accounts niyan. At wag natin kalimutan, yung mga maleta, meron din sila niyan. Mga maleta. In fact, yan nga ang finding ng NBI na yung ilang picture daw ng maleta ng 18 Marines ay kuha doon sa time pa ni former President Duterte nung speaker, ang House Speaker ay si Speaker Alan Velasco during the Duterte administration. So, huling-huli talaga si Sara, pero wala pa siyang statement reacting to that, and she should. Pero mahirap baliktarin yung numbers. So ngayon, meron siya lang kahapon ay yung ginawang video message para sa Earth Day, which we also celebrated yesterday. At dito sa Earth Day message, parang tila may mensahe siya sa mga otoridad, especially kay President Bongbong Marcos. Sabi niya, dapat daw pagtuunan na lang ng pansin dahil yun na nga, Earth Day, dahil sa mga baha, dahil sa mga bagyo, kailangan tuunan ng pansin yung flood control anomaly, yung flood at hindi yung comfy funds niya. In a way, tama rin naman siya kasi kahit si Congresswoman Laila de Lima naglabas ng statement after lumantad itong si Martin Romualdez, si former Speaker Martin Romualdez, para bigyan ng strong message sa Marcos administration na lalabanan niya ito at hindi niya nagugustuhan na ginagawa siyang sangkalan, ginagawa siyang fall guy or scapegoat. Sinabi pa kanya, kung babaksak ako, isasama ko kayo sa hukay. Ganon. So after in reaction to that, sabi ni Congresswoman Laila de Lima, dapat investigahan lahat. Habang iniimbestigahan, habang meron tayong ginagawang hearing sa kaso sa katiwalian ni Sara Duterte, dapat rin tuloy-tuloy ang investigasyon sa flood control. So okay yan, galing kay De Lima kasi neutral yan. Gusto lang niya talaga to reform the government. Pero ito si Sara, gusto lang talaga niya ilihis yung atensyon ng tao from her anomalies to the anomalies supposedly of the Marcos administration. Pero alam naman natin sa 2 trillion pera na ninakawan tayo ng mga magnanakaw sa gobyerno, both sa Duterte and Marcos administration, itong mga flood control anomaly, nagsimula ito nung si Speaker Romualdez ay majority leader pa sa House of Representatives during the Marcos administration.
at si Alan Velasco ay Speaker of the House at second in command, Majority Leader, si Martin Romualdez. Yan. So doon pa lang yung nagsimula. In fact, sa Duterte administration, pinagnakawan na tayo ng 800 billion. Yun lang. Tinalo sila ng nung naging speaker na si Romualdez, tinalo sila Duterte. Dahil nung kay Romualdez, 3 years pa lang, nagnakaw na ng 1.2 trillion in flood control pa lang yan. Hindi pa kasama yung 300 to 400 billion in ayuda. Hindi pa kasama yung bagong invento nila na Paul Barrel, yung allocable funds na kung saan nakakuha si Sandro Marcos ng 15 billion allocable funds at si Romualdez nakakuha ng 14 billion allocable funds. So malaki nga, sa totoo lang, malaki rin naman. Mas malaki ang ninakaw dito sa Marcos administration nung speaker si Romualdez. Pero ang origin, kumbaga original sin, doon kay Duterte. Kaya walang moral ascendancy itong si Sara Duterte na para sabihin na winaldas ang pera sa flood control anomaly kasi sa kanila sa tatay niya. Baka yung mga pumapasok na bank account sa kanya galing rin sa mga kontraktor, galing rin kina Diskaya. Baka meron rin siyang parte sa mga nakaw nila Diskaya na kapartner sa negosyo nila Senator Bongo. So kaya lang syempre gusto niya ilihis ang issue sa kanya at gusto niya ibalik dito sa flood control anomaly na suportado rin naman natin yan. Pero it should come from somebody else and not Sara Duterte dahil on the defensive siya dito sa issue ng 6.77 billion. Kung hindi siya nagnakaw ng 6.77 billion sa taong bayan, marami sanang hindi sana dumami yung biktima ng mga sakuna ng mga flood all over the country. So before we proceed, sige, panoorin na natin itong mensahe ni Sara Duterte na ginamit pati Earth Day para tirahin si President Bongbong Marcos at ang Marcos administration. Meron pala siyang pasokran ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliyawang mayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nitong nakaraang buwan, naramdaman natin ang bagsikat. Nitong nakaraang buwan, naramdaman sa Northern Mindanao. Libo-libo nating kababayan ang nawalan ng tahanan sa loob lamang ng isang gabi. Sinundan nito ang kambal na trahedya ng Bagong Dino at Uwan noong Nobyembre. Saksi tayo sa paglubog ng Visayas sa baha at ang malaawak na pinsala sa Luzon at Bicol. Ang mga kalamidad na ito ay kumitil ng halos 300 buhay at nagbalikas ng mahigit 1 milyong Pilipino. Ito ang nangyayari kapag kinalimutan natin igalang ang mundong ating kinagisnan. Ang singil ng kapabayaan natin ay pasan ng mga mamamayang Pilipino. Kapag ang bilyong-bilyong inilaan para sa flood control ay ninanakaw o sinasayang, hindi lang natin binibigo ang kalikasan. Kaya pala. Ipinagkakanulo natin ang ating sariling mamamayan. Ang korupsyon ng ating climate infrastructure ay isang tubirang mata sa ating national security. Nang inilunsad ng Office of the Vice President ang pagbabago, ang Million Trees Campaign, nakita ko ang kayang gawin ng mga Pilipino. Naabot natin ang ngitiing 1 milyong puno sa loob lamang ng 3 taon. Nagtanim tayo ng 1 milyong puno upang patibayin ang ating mga bundok at buhayin ang ating mga watershed. Ito ay isang nature-based solution upang maibsan ang baha. Hindi ito proyekto lamang, ito ay usapin ng survival. Ngayong Earth Day, tandaan natin, ang pagtatanim ng puno, ang pinakasimpleng climate action na kayang gawin ng kahit sino. Hindi natin kailangan ng dambuhalang budget. Ang kailangan natin ay punla at ang paninindigan para sa kinabukasan ng ating mga anak. Hindi mapipigilan ng 1 puno ang bagyo, ngunit ang 1 milyong puno na itinanim ng mga Pilipinong nagpasyang lumaban, yan ang magpapalakas ng ating disaster resilience. Kailangan ng kalikasan ang ating pakikipagtulungan. Kailangan ito ang ating mga kamay sa lupa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Dapat daw tayo magpasalamat sa kanila sa Office of the Vice President dahil nakapagtanim sila ng 1 million puno. At sila daw concerned sa mga 300 katao na namatay sa mga sakuna, sa mga baha. Pero pinatay naman nila 30,000 katao. Nagtanim kayo ng 1 million puno pero pinatay nyo naman 30,000 katao. So di bali na wala kaming puno, basta buhay sana yung
30,000 katao, lalo na yung mga inosente. So, yan, sige ha, mahal mo yung environment ha, at gusto mo yung pera ng bayan na pupunta talaga sa flood control. Ganyan rin naman, gusto rin namin mangyari yan. Pero i-explain mo muna sa amin saan napunta yung 51 billion na flood control funds ni Pulong Duterte. Saan napunta yun? Ha? Kasi tuwing nababalitaan namin, grabe pa rin baha dyan sa Davao. Grabe pa rin ang baha. Hindi lang sa Davao City, kundi Davao Region. Ha? So saan napunta yun? Sana ma-account nyo kasi itong sila Congressman Tino, nag-file ng kaso laban kay Pulong Duterte. Kahit limited ang galaw nila dyan sa Davao kasi syempre maraming loyalist pa rin dyan kay kina Duterte, pero nakakuha sila ng ebidensya na out of the 51 billion, 4 billion na project, 4 billion na ay may mga anomalya, defective or overpriced na project. Meron nga ghost project. Yung same project tinapos na ng nakaraang taon, nilagay pa sa budget sa pangalawang taon para kumuha ng limpyong 100 million ata yun yung isang project o 150 million. Yung una, gumasta na sa project. Kita na siya mga 50 million doon. And then binudget pa ulit sa second year, 150 million, yun, wala na yun. Pure money na lang yun kasi tapos na ka-in project eh. Nilagay pa ulit sa budget. So yan nakita nila Tino. So sino ang kalaban ng kalikasan? Di kayo, at kung hindi kayo nagnakaw ng katakot-takot, iniwan nyo ng 13 trillion, marami sana kaming pera na iwan para sa mga flood control projects. Yun. At so kayo talaga, kasama talaga kayo dyan, kasama sila Bongo, kasama sila, yumaman lang man sila Diskaya sa panahon nyo eh. Kumbaga, doon talaga nagsimula sa inyo yung original sin. Kaya harapin mo na lang yung issue ha. Tulad yung sinabi ni Jinky Luistro, pwede na yung pasagot sa mga press con at saka sa mga press release. Ha, magpakita ka na sa Kongreso. Hindi pa naman huli. Alam ko kung sisipot ka sa April 29, baka ipapatawag pa ulit sila Madriaga, yung COA at yung at yung iba pang mga resource person. Pwede pa naman habaan yun na hearing ng basta magpakita ka at harapin mo sila, ha? Sagutin mo yung mga issue ng harap-harapan. Hindi ka puro patutsada kay President Bongbong Marcos at yung mga nag-iimbestiga sa iyo, at ginagamit mo pa pati Earth Day sa pamumulitika. Okay, sige. Hanggang dyan na lang muna tayo. Alam ko yung karamihan sa atin dito sa Pilipinas ay nagla-lunch na kasama sa pamilya. Ako rin naman, nakita nyo, na sinundo na ako dito sa 4th floor ng anak ko para kumain na daw kami. Okay, so thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good, happy lunch to all and see you in my next vlog. Yo. Maraming salamat, Sir Bad. Baiksi lang yun, no? Nako pa, mga kabsat, no? Imbestigan din daw yung 2 trillion na flood control, sabi ni Lustay. Alak lang kamote, wala na. Kabado na, tarantang-taranta na. Diba, Sir Leonardo, Rani Sierra, Ryan Conese, Allen Valencia, Jus Colord. Shoutout sa mga kasama natin. Mag-last topic na tayo, Mabsat, kasi ng oras na ba? It's already, mag-alas 11 na, sakto. Mag-last topic tayo ngayon. Sa mga bagong pasok dyan, guys, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Last topic po tayo. Here we go.